Everyone, welcome to the Lord Jesus Christ worship Him. Holy Bible, Matthew chapter 6, verse 10. Atong basahan sa itong mga Biblia, Mateo 6, versikulo 10. Your kingdom come, your will be done on us as it is in heaven. Magharit ka kanamo og tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini didto sa langit. Amen. Amen. Everybody say, your kingdom come. Your kingdom come. Amen. Today we are sharing the gospel about heaven is in our hearts. Ug karon ang uluhan sa mensahe nga atong pagabita na uluhan o ang langit nga naa sa atong kasing-kasing. So we have been living in the three-dimension world of time, space, and material ever since we were born. Ug nabuhi kayo kita sa tulo ka dimensyon sa kalibutan, kabayan sa panahon, dapit or material, sukad kayo kita, sukad kayo sa atong pagkatao. However, we are perplexed and afflicted with many stressful things that happen in our daily lives. Apan gilibog kayo kita o nasamok kayo kita pag-ayo dagang mga maka-stress nga mga buta nga nahitabo sa atong matag kinabuhi. Why are all of these unexpected and unpleasant events always happen to us? Kung ngano man nga kining tanang mga butang wala nato laumi ug dili maayong panghitabo, kanunay man nga nahitabo sa atong kinabuhi. Is there really nothing we can do about them except sit back and suffer? O wala na ba kayo kitay mahimo nining mga butang nga gawas lamang sa paglingkod o sa pag-antos? Almighty God said to us through Bible this morning. O ang labing kamahalan nga Dios nag-ingon kanato, nakisuti siya kanato pinagi sa Biblia karong buntaga. So I'll explain about this one through messages. O ipasabot ni Pastor Lee ang mahitungod niini pinaagi sa mensahe. Number one, what a heart is filled with the comes out. O una, kung saan nakapuno sa kasing-kasing mo ay mugula sa bagba. Bible says Luke chapter 6:45. O ang Biblia nag-ingon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 45. Luke chapter 6:45. We'll read it together. Dungan ta magbasa. A good man brings good things out of the store of his heart, and an evil man brings evil things out of the dautan gikan sa mangilad nga mga utang nga sa kasing-kasing. Kay unsa ang halaan sa kasing-kasing sa tawo mao sa ang iyang isulti. Amen. What kind of things store up in your heart, in your brain is important. Unsa klase mga butang nga napuno sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing importante gayud kaayo. If you ever store up in your brain, heart, good matters, good things, always you can speak very good. Kay kung ang nakapuno sa atong hunahuna ug kasing-kasing puros mga maayong mga butang, kanunay gayud kita makasulti og maayo. And then every people rejoice when you speak something. O ang mga tao malipay sila kung ikaw mosulti. That's why as Christians we must store up in our heart every scriptures, good things, good news. Kung naisip mga Kristohanon, ato ang punon sa ato ipuno sa atong hunahuna ug sa atong mga kasing-kasing ang pulong sa Dios or ang maayong balita. Our body is controlled by time, material, and space, but the heart is on a different levels. Ang atong lawas gidumala kini pinaagi sa panahon, material ug dapit apan ang atong kasing-kasing nabutang kini sa lahi nga dapit. When the cold time, our body feeling very cold. Kung panahon sa tingtugnaw ang atong lawas makabati gayud og tugnaw. But our heart is very different.
kasing-kasing lahit lamang tayo. Even though in the cold time, we can make a very hard our heart through prayer, through depend on God Almighty. Kaya bisan o bugnaw ang panahon, makahimo gyapon ta sa pagpainit sa atong kasing-kasing pinaagi sa pag-ampo o sa pagdayeg sa atong Dios nga labing gamahanan. In other words, we can change the all condition through our pace. O sa laing bahin sa pulong, mausog nato ang tanang kondisyon pinaagi sa pagtuo. If we have a good pace in our heart, we can overcome the all kind of situation, super typhoon and hurricane and tsunami, earthquake and every kind of difficult time overcomes. So kung ano lang yung maayo nga pagtuo, malampusan kayo nato ang tanang lisod nga sitwasyon sama sa kusog nga bagyo, unos, or sa linog, or sa tsunami, or sa bisan unsang mga lisod nga kalimutan. That's why Bible says, make a higher level from your heart by faith. Una ang Biblia naging din kinahanglan natong patubuon sa labing taas nga dapit ang ato ang sa ato ang mga pagtuo. Lower level, elementary and small children, they cannot overcome the very difficult situations. Kaya ang labing ubos nga dapit sa pagtuo daw sama sa mga elementarya dili sila lampos o makalahutay sa lisod ng mga sitwasyon. But if we training by the word of God very powerfully, you can overcome the all kind of situation by faith only. Apan kung mabansay kita pag-ayo sa himpit nga pagkabansay sa pulong sa Dios, ato gayong malampusan ang tanang lisod ng mga sitwasyon pag-ayo pinaagi sa pagtuo. Through faith, you can make your mind with the fourth dimension of the heart. At pinaagi sa pag-ampo, mahimo nato o pinaagi sa atong mga pagtuo, mahimo kitang butang sa atong kasing-kasing sa ikaupat nga dimensyon. The second dimension is higher than the first dimension. The third dimension is the higher than second dimension, and the fourth dimension is the higher than third dimensions. Ang ikaduhang dimensyon mas labaw pa kaysa sa unang dimensyon. Ug ang ikatulong nga dimensyon mas labaw pa sa ikaduhang nga dimensyon. Ug ang ikaupat nga dimensyon mas pinaka labing taas ug mas labaw pa kaysa ikatulong nga dimensyon. And then the higher dimension control the all lower dimensions. Ug ang pinakataas nga dimensyon mao kini ang nagdumala sa ubos nga dimensyon. So we can learning Genesis chapter 1 verse 2. Ug ato makatunan dinhi sa libro sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 2. Now the earth was formless and empty, Ang darkness was kalibutan over mao the ang walay surface of sura. the Ang kadagatan itabunan sa hangin ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Amen. Amen. In the beginning, there was empty and formless all of the universes. O ningon dinhi nga sa sinugdanan wala gayoy sulod ug wala hitsura ang universo. This is the very lowly dimensions. So mo kinang pinakaubos nga dimensyon. But there was the Holy Spirit hovering over the waters. Apan ana-ana ang balang espiritu nga naglihok ibabaw sa tubig. Holy Spirit controlled all darkness, empty, formlessness. Apan ang balang espiritu mo ay nagdumala panahon sa kangit-ngit o bisag panahon sa walay pagkahitsura. Because the Holy Spirit is the Spirit of God. Tungod kay ang balang espiritu mao kinang espiritu sa Dios. One of the God is the Holy Spirit. Ang usa sa Dios mao kini ang balang espiritu. That's why in the beginning, Holy Spirit of God controlled all of the world and universes. Munang sa sinugdanan ang balang espiritu mao ang naglihok sa tibuok kalibutan ug bisan sa tibuok universo. That's why Jesus emphasized receive the Holy Spirit every one of you. Munang si Jesus nag-ingon nga atong dawaton ang balang espiritu. Be filled with the Holy Spirit and you can control your mind, your heart together. Mapuno kita sa balang espiritu, pinaagi niini ato nang makontrolar ang atong pinahunaw ang atong kasing-kasing pag-ayo. Because of the spiritual power come upon
and then you can self-control your heart. So kaya doon ay espirituhanong gahong mamugawas sa ato ang kasing-kasing ug muna makontrolar nato ang atong kasing-kasing. So many people cannot control their hearts. Kapag daghang mga tao ang dili makapugong or makakontrol sa ilang kasing-kasing. That's why the Bible says, make your mind wide it. Muna ang Biblia nag-ingon ka na kung ato ang labdon pag-ayo atong hunahuna. The body and the environment is in the three dimension, but the heart is in the fourth dimensions. Ang lawas o ang palibot ana gayud sa ikatulong nga dimensyon apan ang kasing-kasing ana sa ikaupat nga dimensyon. Bible says Joel chapter 2:28. O ang Biblia nag-ingon sa Joel kapitulo 2 bersikulo 13. We read all together. Dungan ta og basa. After the word is, I will pour my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Ko akong espiritu sa tanang katawhan. Ang inyong mga anak na lalaki o babae magsangyaw sa akong mensahe. Ang mga tigulang ninyo magdangog ug ang mga batanon ninyong mga lalaki makitag mga pananamon. Your young men will see your visions. Mga kitang mga batanon makita gayud kita og pananawon. And then you will rejoice in your life very well. O magmalipayon gayud kita pag-ayo sa atong kinabuhi. Why people cannot rejoice in their lives? Ano man nga daghang mga tao ang wala magmalipayon sa ilang kinabuhi. They have a very lowly visions. Tungod kaya na sila sa ubos kaayo nga pananawon or pangandoy. That's why Bible says, have a higherly vision about the kingdom of heaven. Sa ang Biblia nagdasig ka nato nga magbatong kitag labing taas na pananawon tungod sa gingharian sa langit. If you have a mind of sinners, God, you have a higherly vision, you can overcome the all ordinary things very easily. Kasi kung magulang kita hunahuna sa mga Jesucristo nga magbatong labing taas na pananawon sa gingharian sa langit, malapusan nato pag-ayo ang lisod ka sitwasyon sa dugang kasayon. That's why I want to plant the seed of God in your heart to make a higherly visions. Muna ang gusto ni Pastor Lee nga magtanong sa binhi sa pulong sa Dios aron makapatong kitag labing taas nga pananawon. A negative mind, an evil mind, and defeated mind created the kind of environment. Ang negatibong hunahuna, ang dautan nga hunahuna, mabuntugong hunahuna, mao kini ang klase mga butang nga naghimo nining maong palibot. Bible says Proverbs chapter 16 verses 32. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa panultihon 16:32. Pero patience person than the warrior, one with self-control, then one who take a city. Makapugong sa kaugalingon kaysa naghari sa syudad. We must self-control our mouths, our hearts. Kung kinahanglan kita nga magpugong sa atong bakba o sa atong kasing-kasing. Also, Bible says in Joel chapter 2:13. Ug ang Biblia balik na sa libro sa Joel chapter 2 verse 13. Kapitulo 2:13. We read all together. Dumanta og basa. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo, Return to the Lord your God. kay maluluyon siya kayo, kapalilubos o matinumanan sa saan, andang siya sa pagpasayo o sa pilis pagsilo. Amen. People of God, Israel, when they have a trouble and some blasphemous time, they destroyed their crosses. Ang mga katawan sa Israel, kung ana sila mga kasamo or adunay mga butang dito nga nakapasipala sila sa Ginoo, sa ilang kasubo, ilang gisiun ang ilang mga biste. Because they don't know what the Bible tells us. So, ilan yung gibuhat, yung wala sila kabalo sa kung sa'y gigon sa Biblia na nato. For example, when Jesus died on the cross, Jesus says, I am from heaven, I am God. And the high priest was, you say blasphemy, and his high priest cross
divide, destroy this. Kung mananglitan katong si Jesus, wala pa siya matay dito sa cross. Kaya siya diri sa kalibutan, o bingon siya, nagikan ko sa langit, o ako mao ang Diyos. O pagkadungog sa Pangulong Pari, iniini, yung siya nga nagpasipala ka sa Diyos, o tungod sa iyang kasuko, iyang gigisi ang iyang biste. Amen. Amen. But Bible says, do not destroy your garment, your clothes. Return to the Lord your God. Apan ang Biblia nag-ingon nga ayaw gisia ang inyong biste, inoon gisia ang inyong kasing-kasing, balik ka mo sa Dios. And then we must learning the truth. How can we return to the God Almighty? So kinahanglan usab nato makapunan ang kamatuoran kung saan nato ang pagbalik sa Dios nga naging gamhanan. So most of the people want to serving God very well, but they do not know how to serving God very well. Kalabanan sa mga tao, ganahan kayo sila nga serbisyo or mga lagad sa Diyos pag-ayo, o kadaghanan kanila wala masayo kung saan ang pag-alagad kaniya pag-ayo. Every people want to enter the kingdom of heaven, but most of the people, they cannot find the way to enter the kingdom of heaven. Sa mga matag tao, ganahan kayo nga musulod sa gingharian sa langit, apan kadaghanan pud sa mga tao wala masayod sa dalan, ang dalan nasa pagdulong paingon sa langit. Our Lord Jesus Christ explained very clearly through Bible how can enter the kingdom of heaven. Kung si Ginoong Jesucristo na pasabot ka nato, pinagi sa Biblia kung saan nato pagsulod sa kingharian sa langit. Oh, so most of the people say, Lord, Lord, I love you, I follow you. O kadaghanan sa mga tao nga sila, Ginoo, Ginoo, ito ko nimo, musunod ko nimo. They say it with the mouth, but their heart is far from the Lord. Nag-ingon sila niinigang, pinaagi sila mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing palilayuan sa Ginoo. This is the very long O Christians. kini, sa iyong kaayo ang Kristohanon. They cannot enter the kingdom of heaven. Jesus Christ rejected them. Kung di gihapon sila kasulod sa langit, tungod kay isalikway man sila ni Jesus. That's why we must study Bible, learning through attend the church, and then we can learn the very clearly truth about Jesus Christ. Kaya kinahanglan atong tunan ang atong mga Biblia o makatuusap kita sa kamatuoran pinagi sa atong padayon ng pag-attend sa simbahan. Ang kinahanglan kayo atong makatunan ang pinaka kamatuoran. Second one, what are the things that move our hearts? So ikaduha, kung sa man ang mga butang nga makapatandog or makapalihok sa atong kasing-kasing. First of all, important our thinking. What kind of thinking we have? Una sa tanan, ang ato ang huna-huna. Kung sa klaseng panghuna-huna ang anak kita. Positive thoughts and negative thoughts we have. Aduna kita'y positibo nga huna-huna or negatibo nga huna-huna. If somebody have a negative thought mind, they will make a trouble. Hear this. Kung ako ba na doon sila yung mga negatibo nga huna-huna, sigurado kayo na makahimo sila kasamo. That's why Bible says always have a positive thinking. Muna ang Biblia nagdasig ka na ito, kinahanglan kita magpatun kanunay yung positibo nga huna-huna. Positive thinking is like this one, Philippians chapter 4 verse 13. So ang positibo nga huna-huna, sama hingini, diri sa libro sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 13. I can do all things May through kalipod Jesus ako Christ sa who gives pagsagubang us strength. sa tanan tungod sa gabong nga gihatag kanako ni Kristo. If we confess like this one, we must knowing very well about Jesus Christ. Kung gusto kitang musulti o sa manini, kinahanglan una natong mailhan kung kinsa si Jesucristo. Our Lord Jesus Christ is the omnipotent God, everlasting God. Kasi ang atong Ginoong Jesucristo siya ang labing gamhanan nga Dios o siya ang walay katapusan nga Dios. If we believe, trust in Him, we can do everything, confess like Apostle Paul. Kung musalig kita kaniya o mutuo kita kaniya, mabuhat nato ang tanang butang sama sa giingon ni Apostoles Pablo. And then we'll become a wonderful Christians. So mahimo sa kita mga nindot kaayo nga mga Kristohanon. Romans chapter 8, 28. Atong basahon sa itong mga Biblia sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. And we know that in all things God Nasayod kita will nga diha sa for the panagbutan. good of those who Nagbuhat love ang Him, Diyos alang who sa have been kaibuhan, called niadtong na according to niya, His kayong iyang purpose. mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. God called you and I for His
purposes. Ikaw o ako gitawag ta sa Dios alang sa iyang purpose o sa iyang tumong. God called somebody as a wonderful singer. Sa mga ang Dios gitawag niya ang uban nga murag maayo kaayo nga moawit. God called someone teachers of the Lord in the churches. So na ko uban nga nagtawag siya sa simbahan nga magtutudlo sa balawod. God called somebody political leaders. So gitawag ko siya atong uban nga mga politiko. God called somebody for interpreter and evangelists. So gitawag ko nito uban para sa paghubad o sa pag-ebanghelyo. And then all of them God called by God for the glory of Him. So kato silang tanan nga nagkanalain nga og talento, gitawag sila sa Dios, giuso sila pagtawag sa Dios alang sa iyang kahimayan. That's why we must using our talent always for the glory of God. Sila matong gamiton ang talento nga naa kanato kanunay alang sa kahimayaan sa Dios. Second steps, dream is the very important. O ikaduha, ang pananawon or pangandoy mo importante kaayo. There's the positive dream and the negative dreams. Sa mga adunay positibo nga pangandoy, aduna po'y negatibo nga pangandoy. Bible says, if you want to make a positive dream, we must understanding Bible, Jeremiah chapter 33, verse 3. Ang Biblia nag-ingon ka na to, kung gusto kita makabato ng positibong mga pangandoy, kinahanglan nga ito masabda ng Biblia, at umasa sa mga Biblia, Jeremias 33, versikulo 3. Will you do all together? Dungan ta o basa. Sangpita ako, Almighty God says, call to me and I can see you and tell you many times such things you do not know. Wala mo masayri. I do not know many things in the Philippine customs. Sa mga wala kayo masayod si Pastor Lee mahitungod sa kultura o kahintang sa Pilipinas. That's why I need to call to God more and more in the morning, afternoon, evening, continually. Munang sige siyang katawag sa Dios kada adlaw, buntog, hangtod sa gabi. And then Almighty God and Holy Spirit show me about the Philippines. Kung ang labing gabhanan nga Dios pinagi siya ang Balang Espiritu nagpadayag kaniya mahitungod sa kahintang sa Pilipinas. I know the Filipino is very good. Nasayod siya ang mga Pilipino, mga maayo gayud Every kaayo. person is very good. Matag tao maayo kaayo. But why they have no preaching to God Almighty, enjoying? Why they don't have enjoying lives? Apan nga naman nga wala sila makapahimuot o magmalipayon sa Dios o wala sila makabago malipayon nga kinabuhi. Bible says very clearly, lacking knowledge of God. Ang Biblia lalo nga nag-ingon tungod kay nakulangan sila sa kaalam sa Dios. People is very good, but lacking knowledge of God, they cannot do good very well. Ang tao maayo gayud kaayo apan kung nakulangan sila sa kaalam sa Dios dili sila makabuhat pag-ayo. That's why we must study Bible more clearly, deeply, understanding Bible, and then we find it that way. Unang kinahanglan kita nga magtuon pag-ayo sa Biblia sa dugang nga talalong o atong makaplagan kana nga dalan. If we work in that way, the way of Jesus Christ, you will be successful and prosperous in your life, surely. Kaya kung atong lakwan kana nga dalan, ang dalan ni Hesukristo, sigurado gayud na kita magmalampuson o magmabungaon sa atong kinabuhi. That's why Bible says, have wonderful dreams. Muna ang Biblia nagdasig ka nato nga magbaton kitag maayong ubindot nga pangandoy. Bible tells us the example, Genesis chapter 15, verse 5. Ang Biblia naghatag ka nato maayong pananglitan atong basahon sa libro sa Genesis 15 versikulo 5. Almighty God took care outside and said, look up the sky, and the sky will count the stars. If you can count them, then He said to them, so shall your spiritual beings. One day, Almighty God called Abraham, Abraham, come out. Usa ka adlaw ni ana gitawag sa Dios si Abraham ug niyo siya Abraham, Abraham dali nga rin. Look at the star in the skies. Og lantawa ang mga bituon sa langit. If we count how many stars, your offspring will be like this. Kung makailang ka ba sa mga bituon sa langit kay ang imong mga kaliwat sa makadaghan ni ana. At that time, Abraham had no son. Ug atong panahon si Abraham wala siya'y anak. Even though he had no child, but
siya kaanak o wala siya anak, ako ng Diyos, nagpakita kaniya o din nagsulti kaniya o pananawon. So, take a vision in your life, plant the seed of God step by step, and then it will be fulfilled someday through God Almighty. Na magbatong kita pangandoy or pananawon sa atong kasing-kasing pinagi sa pulong sa Dios kay maabot ang panahon nga matuman kayo kini sa hinay-hinay. After God told Abraham this message, how many years Abraham waiting for? O human si Abraham sulti sa Dios aning maong mensahe aning asaan, pila man katuig si Abraham nagulat. Abraham waiting 25 years waiting for his son Isaac. O si Abraham nagulat siya 20 katuig usa pa maabot nga naabot ang iyang anak nga si Isaac. Even though we have seen the vision from heaven, we must be waiting patiently. Ang bisan og makakita kita pananawon sa langit kinahanglan gyud kita nga mapailubot nga maghulat. And then Almighty God will fulfillment your vision and dreams. O ang atong labing gamanan nga Dios puhon niya gayong tumanon kini nga atong pananawon ug atong mga pangandoy. So many people discarded downcast because of the they are not patiently waiting for Him. Daghang mga tao ang nangaluya o mga nadismaya tungod kay wala man sila pagpailog sa paghulat sa Ginoo. I was crying when I arrived in the Philippines for 10 years. I was most times praying and fasting prayer to God Almighty. Samang tanunay gayon sa diha nga niani si Pastor diri sa Pilipinas daghan gayong higayon nga mapailubon siya nga nag-ampo pag-ayo sa Dios uban ang pagpuasa. Because of the for 10 years we have been worship in the under the low Billy house. Yes. Tungod kay sulod sa pulo ka tuig nagsimba mi dito sa balay ni Yubili. When my friend and this missionary visited there, they have prayed for my missions. O sa pagbisita sa iyang mga kauban ngadto dito nag-ampo sila alang sa misyon ni Pastor Lee. And then somebody support our missions by the love this ones. O dito nagsugod adunay uban nga nisuporta sa iyang misyon o para sa pagpalit sa yuta o mao kining yuta. I was waiting for almost 12 years. So nagulag gayud siya sulod sa 12 ka tuig. And Almighty God supplying every materials and co-workers building these churches. So tapos diyan ang labing gamahan nga Dios mihatag sa tanang mga material, mga trabahante, tanang pinansyal para itukod kini maong simbahan. There is many kind of events during the building construction these buildings. O kadto na gayoy nagkanelain nga mga panghitabo sa panahon sa pagtukod ani nga simbahan. But I was never discouraged. Instead of that, I was praying and petition to God any times that Almighty God fulfilled His wills. Kung wala gayud siya madismaya or maluya hinuon nang ngayo siya sa Dios o na mapasalamato na kasing-kasing niabot ang panahon nga gituman gayud sa Dios ang iyang kabubuton. So I tell you the truth, all church members have a peace in God Almighty. Ang basigon tang tanan ni Pastor Lee kitang tanan mga miyembro nga kinahanglan kitang magpatulog pagtuo sa atong Dios nga labing gamhanan. Number three, we have a peace, positive peace and a negative peace. Ikatulo, doon na kita pagtuo. Ang positibo nga pagtuo o negatibo nga pagtuo. Bible says Romans chapter 4, 17 to 18. O ang Biblia na dimon diri sa libro sa Roma, Kapitulo 4, versikulo 17, 18. We will all together. Dungan ta og basa. As it is, Sumala I sa have diingon sa kasulatan, made gihimo ko ikaw His mamahal sa our daghang mga Father in nasod. the Ay sight sa of nagawat ni God, Abraham, in whom He saan is saan the God tumangon who sa gives Diyos life ang to the bituon niya. dead, Ang Diyos ang calls nagbanhaw sa into mga patay being sa accepted tugnaw with sa us. na walang kaniya. Against all hope, Dito bilang sa mga Abraham bisan hope, sa panahon na wala na siya paglabot mga anak pa. just as it Sa has himo been siya said, mamahan sa so daghang shall mga your nasod. host be. Sumala sa diingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituo ng imong kaliwat. Amen. We must believe the promise of God
through Bibles. Kinahanglan kayo na itong tuuhan ang saad sa Diyos, pinaagi sa Biblia. And then Almighty God, step by step, fulfill His wills. O ang atong labing kamhanan nga Diyos sa hinay-hinay ihang tumano ng iyang kabubuton. If we have a positive mind, a positive face, we can waiting for Him. Kung kita adunay positibong una-una o positibong nga pagtuo, makahimo gayud kita sa pagpaabot kaniya. This is the very important face in God Almighty. Kung kini ang importante kaayo nga pagtuo sa atong Dios nga labing kamhanan. Bible says about the face, Hebrew chapter 11. Ang Biblia naghisgot mahitungod sa pagtuo. Katong basahon sa itong mga Biblia, mga Hebreo kapitulo 11, Verse 1. bersikulo 1. Now faith is confidence in what we hope Ang kahulugan sa and pagtuo assurance mao nga may about kasiguruhan kita what we sa mga butang nga see. atong gilauman nga dili makita. Many of you cannot see the kingdom of heaven until now. Kadaghanan ka na hangtod karon dili pa nato makita ang gingharian sa langit. Even though you do not experience the kingdom of heaven, we have a hope, believe through the Bibles. Apan bisan tutog wala pa tayo kisinatian makita sa gingharian sa langit apan aduna kita paglaom ug mao kini ang atong gituuhan sa Biblia. The Bible very clearly says there is the kingdom of heaven. Here Jesus is. Ang Biblia klaro kayo nga naghisgot nga aduna gayoy gingharian sa langit ana sa Hesukristo. Through the Bible, we must confirm about this one. Kung pinaagi sa Biblia, kinahanglan nga atong makumpirma o masigurado ang mahitungod niini. And the number 4 steps, word of God is important. O ika-upat nga lang ang pulong sa Dios importante. There's many positive word and negative word we have in the Bible. So kini sa Biblia aduna kitay daghang mga pananglitan mahitungod sa mga tawo nga negatibo o sa mga tawo nga positibo. Bible says in Numbers chapter 13, 31 to 36. Sama pananglitan diri sa Números kapitulo 13 bersikulo 31 hangtod sa 33. We leaders gather Dungan ta o basa, 31 to 36. 30 Números kapitulo 13 bersikulo 31 hangtod sa 33. But the man who had all of to him saying, we can't tell the people. They are stronger than we are. They spread among the Israelites. But when the porches about the land, they have exposed. They said, the land which was not important to him in it, all the people we saw them, there are the greatest signs we saw them in mga tagas ug dagko kaayo. Nakita namo didto ang taga Nephilim, mga kaliwag nga anak ang gikan sa Nephilim. Ug gibati namo ang sama lamang kami kapanapan kung itandi kanila ug siguro namo nga ingon usab ni ana ang ilang pagtan-aw kanamo. There is some 10 tribal leaders did not see the vision in the land of Canaan. Ug kining napulo ka pangulo sa ilang tribo wala sila makita kung unsa kanindot ang yuta sa Kanaan. 12 tribes leader travel in the land of Canaan 40 days and nights. Ug kining 12 ka pangulo sa matag tribo ilaha gayong adto ang yuta sa Kanaan para sa pagsusi mahitungod sa yuta. But 10 tribal leaders saw the land of Canaan with their own eyes. Apan kining pulo ka mga pangulo sa ilang tribo nakita nila ang ilang ilantaw ang yuta sa Kanaan, pinaagi lamang silang kaugalingon nga panglantaw. Oh, they saw the very tall Nephilim peoples, giant people. Oh, we cannot attack theirs. They speak the negative mind speaking. Ang ilaha lamang nakita mao nga ang mga tawo mga taga Nephilim, mga higante kay sila nga dili nato sila mabuntog ug negatibo kaayo ang ilahang gisulti. And they and their descendants, all of them died in the desert. Could not enter the Canaan land. Unang kato sila sa ilang pamilya, ang ilang mga kaliwan, silang tanan nangamatay dito sa kamingawan o wala sila makasulod sa yuta sa Kanaan. What we speaking is very important. Kung unsa ato mga gisulti importante kaayo. As a Christians, we never say negative speakings. Isip mga Kristohano, dili kayo kita musulti o
negatibo nga mga pinulungan. Numbers chapter 14, verses 6 to 9. Kung atong basahon sa Números Kapitulo 14, versikulo 6 hangtod sa 9. We read it together. Dungan tao basa. Joshua said Si unto Josue, them, Galilee, anak son ni of Nun, si Jephunneh, Caleb, who were anak ni among Huni, you, ang mga tao nga mikuyog the sa land, stored pagsusulta, their clothes, migising and sa said ilang to mga the distrito entire sa assemblies, umingon sila the sa land tibuok na which tinipan passed sa through the Israel. land is Ang good, yuta nga ang is seeding susi, the good, maayo kaayo the Lord ang is yuta. feeding us. Kung nahimuot ka nato ang Ginoo, dantong kita niya ni atong yuta ang atabuno kaayo, itugyan niya kini ka nato. Ayaw lamang kamo pagsubol sa Ginoo, ayaw kahadlok sa katawan sa maong yuta, kaya sayo na nato silang buntugon. Mahanaw kanila ang ilang panalipod, kaya ubanan man kita sa Ginoo, busa pilit kita, angay mahadlok kanila. Joshua and Caleb saw the land of Canaan, and they feeding all people with the mind of God, eyes of God Almighty. Apan si Josue ug si Caleb yang gilantaw ang tibok yuta sa Kanaan, ang mga taga Nephilim mura kahimtang sa yuta sa Kanaan, gamit ang uban ang mga mata sa Dios. That's why they could confess positive speaking. Oh, we can conquer theirs. God is with us. Muna nakahimo sila sa pagsulti sa positibo nga pinulungan, ning sila nga maguntog nato sila, ihatag sila sa Dios kanato. And then Joshua and Caleb and his descendants, all of them could enter theirs. Munang si Josue ug si Caleb ug ang ilang mga kaliwat, silang tanan nakasulod ug nakapuyo dito. Amen. Amen. What we have a thinking and the mind-based word is very important in our Christian lives. Kaya atong pagtuo ang atong mga pinulungan sa atong giuna-unang importante kaayo alang sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Not only attend the church, we must attention, give our mind, and then listen to the word of God very carefully. Dili lamang kita taman ra sa pagtambong sa pagsimba, kundi atong ihatag ang atong atensyon sa pagpaminaw, pag-ayo sa mensahe sa Dios. And then the word of God, friends, in our heart, it will growing up, our faith increase, make a very strong faith. Kung ang pulong sa Dios matanong kini sa atong kasing-kasing ug mutubog kini adlaw o gabi o hatag kini ligon nga pagtuohon. To listen to the message of God, we can make a strong faith, strong mind. Na pinaagi sa pagpanimati pag-ayo sa mensahe sa Dios, makabaton kita og ligon nga pagtuo, maisugod nga hunahuna. Number 3, what is done in heaven will be done on us. Ikatulo, unsay mahitabo sa langit, mausa kang mahitabo sa yuta. Heaven in the kingdom of God and the heaven in our hearts. Ang langit sa gingharian sa Dios ug ang langit sa kasing-kasing. Nearly the place of the Lord's throne is heaven. Matuod kayo nga ang dapit sa Dios, ang iyang trono is anaa sa gingharian sa langit. When we believe in the Bible, make your heart become heaven, then the circumstance will become heavens. Kung atong saligan ang Biblia sa ato ang kasing-kasing, ang langit mo anhi sa atong kasing-kasing, tanang mga kahimtang mahimong langit. So it can make the field of our heart through tune and the prayer of repentance. Kung mahimo nato ang uma sa atong kasing-kasing, mapuno nato ang uma nga mao atong kasing-kasing pinaagi sa pag-awit sa himno o sa pag-ampo o ba ng paghinulsol. In the Bible, Psalm 22 verse 6. O dinhi sa Biblia sa Salmo 22 versikulo 3. Yeah, you are enthroned, the Holy One. You are the Apan one balaan ka, Praise. ilahi sa Israel. When we pray to God and Jesus Christ, there is the kingdom of heaven. Kung kung mudayi kita sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo, maabot gayud ang paghari sa Dios. We need to pray to God in the morning, in the afternoon, in a dream, every times, every moment. Dili, kinuwi na itong daigo ng atong Dios. Buntag, udto, gabi, o bisan sa atong pagkatulog, o bisan sa atong mga danggo. That's why I can update the song videos to help some members. Munang kanunay nga nagpadala or
ni-post o mga video o mga mensahe sa pastor para pagtabang nato mga miyembro. If you have to pray to God day and night all the time, sir, you can download our praising members singer and let down in your cell phone, and then you can hear and watching always praying and freely you can watching pray and singing continually. So kung gusto sa kita nga mudayin sa atong Dios, kita mga miyembro, pwede na itong i-download ang mga ipa-post ni Pastor Lee nga video or kanta sa atong mga worship team. Makahimo ka sa pagpaminaw pag-ayo ni Ini o makadayin kita sa Dios pag-ayo. Very wise person can available very well video and sing and message videos. Ang mga maalamoy nga mga tao, makahimo gayud sila sa paglantaw or sa paggamit aning mga video or kining mga awit alang sa Dios. I have no watching TV almost 5 years, but I have no programs. Sulod sa 5 ka tuig, wala na ilang lantaw og TV si Pastor Lee o kapan wala siya mga problema. Because I am working with God Almighty through reading Bible, studying Bible, pray to God Almighty. Okay, sige man siyang busy o kung siya nakikuban sa Dios, pinagi sa pag-awit sa Dios, pag-angkon sa Dios, ug sa pagtuon sa pulong sa Dios. The Bible promises someday the heaven and earth will disappear. Sa mga ang Biblia, nagsaad ka na tumapuhon ang langit ug ang yuta mahanaw. When we believe in Jesus Christ, Almighty God, we have no problems. Apan kung kita nituo sa atong Dios nga si Ginoong Jesucristo, dili kita mabalaka og ang problema. Because God is our Father. Kaya ang Dios mao nga atong amahan. He will never let us downcast. He will take you up into the throne of God. So kay dili sa ganahan nga mapilin kita, hinuon iya hatang kuhaon ug dagkon ta dito sa trono sa Dios. If Jesus is in the heaven of the heart, fill it with the forgiveness and the righteousness. So kay kung si Jesucristo ang naa sa langit sa ato ang kasing-kasing, puno na to kini sa pagpasaylo ug sa pagkamataro. Bible says in Romans chapter 3, 26 to 24. Ang Biblia nag-ingon sa Roma 3, versikulo 23 hangtod sa 24. These are the very basic knowledge of God. O kini mao ginang pinaka-una nga kaalam sa Dios. We read 23, 24. Atong basahon sa Roma 3, 23 hangtod sa 24. All have seen the voice of the glory of God, and all are justified in believing by His grace to the representative kept by Jesus Christ. nga nagluwas kanila. Amen. Even though we have sinned, you and I, we are sinner, but we will become a righteousness because of the Jesus Christ crucifixion. Bisan o kita nakasala, ikaw o ako dahantang mga nabuhat nga salaapan, kitang tanan himong mga mataron tungod sa pagpalansang ni Jesucristo dito sa cross. Every day and night, we must confirm in our heart through scriptures. Adlaw o gabi, kinahanglan gayud nato makumpirma o masigurado kini sa atong kasing-kasing pinaagi sa kasulatan. Because every moment the evil spirit want to destroy even the Christians. Kay sa matag higayon o sa matag minuto, gusto sa yawa nga iyang gubuon ang matag Kristohanon. Through my faith, we can overcome the all kind of evil spirit and drive out this. Apan pinaagi sa atong lingkod nga pagtuo atong mabuntog ang tanang mga daotang espiritu ug ato silang mapapahawa. The evil spirit working in our heart, in our home, in our church. Sumod kay ang daotang espiritu naglihok sa atong kasing-kasing, sa atong panimalab, bisan sa atong simbahan. We can drive out it by the name of Jesus Christ, all the matters. Apan makaabog ta ni ini pinaagi kayod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Why people have no enjoying their lives? Ano man nga daw mga tao ang wala sila malingaw or malipay sa ilang kinabuhi. Because most of the people conquered by the evil spirit conquered their thinkings. Tungod kay kadaghanan sa mga tao, gisakop sa yawa ang ilang panghunahuna. That's why we must drive out evil spirit. Go away. Muna ginawa na itong abugo ng matuilon nga pahawa daotang espiritu. Very strongly we must command to evil spirit. May sugod gayud kitang musugo sa daotang espiritu. The Bible promises this is the evil spirit and they flee. Ang Biblia nag-ingon ka nato nga
sukli ang yawa o mudagan siya palayo. Bible says in Ephesians chapter 1 verse 7. Ang Biblia nag-ingon sa Efeso 1:7. In Him, we have redemption through His blood, Kaya gilukat niya kami sa dugo ni Kristo sa ato pa na masaylo na ang atong mga sala. Pagkatako kayo sa grasya sa Dios. Amen. In Christ Jesus, we have been redemption through His blood. Dihang kang Ginoong Hesukristo kita gitubos na pinaagi sa iyang dugo. Without the blood, there is no forgiveness of sins. Kung walay pagpaaga sa dugo, wala kayo kapasayloan sa sala. That's why every moment I pray to God, oh Jesus, thank you so much for forgive my sins through your death on the cross. Munang matag minuto kanunay nga nagpangko si Pastor sa Dios, nagpasalamat siya nga daghang salamat Ginoong Hesukristo tungod sa imong pagpaula sa imong dugo imong gitubos dito sa cross. When you pray like this simple prayer, you can realize your sins will be forgiven. O kung ato kayong iampo ato maangguhan ang kining maong klase nga pag-ampo ato masabtan nga napasaylo na ang atong mga sala. That's why Bible says always give thanks to God, give thanks. Sumuna ang Biblia kanunay nga nagpasabot ka nato ang kinahanglan kitang magmapasalamaton sa Dios. If you do not pray very well, you can record on the A4 side paper what kind of things I can give thanks to God and give thanks to the people. Kapag kung dili kita makabalong moampo pag-ayo, pwede na itong isulat ang ato mga pag-ampo sa matag papel. I give thanks to God Almighty too much and I give thanks to the whole church members also. Kung sa mga mapasalamaton kayo si Pastor sa atong Diyos, mapasalamaton usab siya pag-ayo natong mga miyembro. You have a partnership with me from the beginning and until now. Na nakiguban kayo kita niya sumad pa kaniadto sinundan o hangtod karon. And then I pray and continuous have a make a good partnership until Jesus can come. Kung muna nag-ampo o naglaom siya nga makapatol kita maayong pagpakiguban hangtod kayo sa pagbalik sa atong Ginoo. Have a strong faith, make a steadfast your mind, steadfast, no changes. Kinahanglan nga atong lipuno ng atong mga pagtuo o doon na dito huna-huna nga mula hutay o mupadayon o dili ta usab. That's why we must fighting all the matters. Nga kinahanglan nga makig-away ta sa maayong pagpakig-away sa tanang higayon o sa tanang butang. If Jesus is in the heaven of heart, fill it with holiness and fullness of the Holy Spirit. Kung si Jesucristo ana sa langit sa ato ang kasing-kasing, puno nato kini sa pagkabalaan o pagkapuno sa balaang espiritu. Bible says, Timothy chapter 3, 6 to 7. Ang Biblia nag-ingon sa Unang Timoteo 3, versikulo 6 hangtod sa 7. Will you look at us? Dungan ta ubasa. Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nga nakabi kay tingali unya magmapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod dinhi sidutan siya ingon sa naitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan o mahulog sa litag sa yawa. All the matters we must be holiness and holiness for the glory of God. Sa tanang oras o sa tanang gayon, kinahanglan gayon kita nga magpukli o magpalaan alang sa kamayaan sa Dios. First members and new members have no holiness and holiness. Kay una kato mga unang mga miyembro atong bago pa lang nga nakabig dili pa ni sila kakinabuhi og balaan. And then all church members and the leaders help them. Kapan tanang mga hangtong na mga miyembro o mga pangulo simbahan kinahanglan motabang kanila. If Jesus is the heaven of the heart, fill it with healings. So kung si Jesucristo usab ang ana sa langit sa kasing-kasing, puno nato kini sa pag-ayo. We have a sickness and trouble and sufferings. Sa mga doon na kita yung mga sakit, mga balatian o mga pag-antos. The Bible says in Matthew chapter 8, 16 to 17. Kapan ang Biblia nag-ingon din sa Mateo kapitulo 8, versikulo 16 hangtod sa 17. We do all together. Duman ta og basa. Sa pagsalog na sa adlaw,
Gidala sa When mga he tao came, ng then Jesus he ang dagang mga kayawaan. Ipagmula ni Jesus ang dagang mga espiritu, pinaagi lamang sa pulo. O giayon niya ang mga sakiton. Ihimo niya kini ang matuman ng giingon ni Propeta Isaias. Siya kayo mo inag-ayon sa atong mga panalangin. our diseases. Amen. When the evening came, many people bring the devil spirit to possess peoples. Sa pagsalog na sa pag-abot na sa gabi, adunay daghang mga katawhan ang miduol na Hesus nagdala sila mga daghang mga sakit o bisan kadto mga tawo nga giyawaan. And Jesus tried to drive out all of them. O giabog ni Jesucristo silang tanan. Jesus tried to drive out all of them with the word of God. Giabog ni Jesus ang tanang mga yawa gamit lamang ang pulong sa Dios. That's why the word of God is very powerful and effective, changing all conditions. Muna ang pulong sa Dios gamhanan kaayo epektibo kaayo nga makausab sa tanang kondisyon. Because why the word of God is very powerful. Ngano man nga ang pulong sa Dios gamhanan kaayo. Bible says, 1 Peter chapter 2 verse 22. Sama pananglitan sa gingon dinhi sa unang Pedro 2:24. Jesus Christ himself bore our sins so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds we have been healed. Why people have no experience the healing powers? Nganong daghang mga tao ang wala makasinati o kaayuhan. We must believe the scriptures and then we must keep the word of God and then keep our mind from the sins. Pag kinahanglan natong tuuhan ang Biblia o una sa tanan kinahanglan gayon natong saligan ng Biblia o atong ilikay ang atong kaugalingon gikan sa pagpakasala. We must die every kind of sinful letters. Kinahanglan natong patyon ang tanang kalain-laing sala nga bahin. From the heart, from the mind, we can make this condition very well. Sa gikan sa hunahuna o gikan sa kasing-kasing makahimog kita pag-ayo niini. And the Bible mentions if Jesus is the heaven of the heart, fills it with the blessing of Abraham. So ang Biblia naging usab na kung si Jesus ang naa sa langit sa kasing-kasing, puno nato kini sa panalangin sama sa panalangin ni Abraham. God wants to blessing all of the Christians. Gusto sa Dios nga panalanginan ang matag Kristohanon. Because of the Bible says, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. So ang Biblia naghisgot dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet though your Savior become a poor, so that you through his poverty might become riches. What is the meaning about these scriptures? Kung sa may kahulugan ini mong bahin sa kasulatan. Jesus Christ was the Almighty God in heavens. Si Jesucristo siya ang labing gamhanan nga Dios nga naa sa langit. He made everything, so that's why he was very rich. Siya mo'y nagbuhat o nagbugna sa tanang butang mo nang dato siya kaayo. But 2,000 years ago, he abandoned the all heavenly throne and came down as a man in the very poor. He became very poor. Kapan 2,000 katuig ang nilapay ngayang ibiyaan ng iyang katungod o iyang ibiyaan ng iyang trono sa gingharian sa langit o mianhi siya sa kalibutan o nagpuyog siya sa kasagarang tao sa makaligo kanako malabing ubos or kabus kaayo. Jesus himself said, I have no room for my head. Gani ningon si Jesus ka wala siya dapit na paulayan niya. Like that one, he became very poor. Ug sama niini nga nahimo siya kabus kaayo. And then finally, he died on the Ug cross sa katapusan namatay siya dito sa cross. to make us righteousness person, and then to make us royal priesthood, holy nation, through his death on the crosses. Namatay siya sa cross aron sa paghimog kanatong matarong ug paghimog kanatong balaang bari o mga balaang nasod pinaagi siya kamatayon dito sa cross. That's why through understanding Bible, we become
become a very rich person. Kung pinaagi sa pagsabot nato sa Biblia, mahimo kitang mga dato nga katawhan. This is the very spiritual language you can understand it. O kini espirituhanon kaayo nga lingwahe nga makahimo kita sa pagsabot. Bible says in Galatians chapter 3:9. O dinhi sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 9. So those who rely on faith and bless along with Abraham, a man of faith. Mituo si Abraham ug gipanalanginan siya usa ang tanan nga mutuo panalanginan usa. Abraham was a man of prayer, man of faith. Kung kini si Abraham usa ni siya ka tawo nga mainampuon ug tawo nga puno sa pagtuo. Everybody who rely on faith are being alone with Abraham, the man of faith. They become a blessing like Abraham. O ningon diri nga busa ang tanan nga mutuo sama kang Abraham, mapanalanginan usab sila sama kang Abraham. I am so blessed because of the faith in the Bible promised to me. Ug sama nga napanalanginan pag-ayo si Pastor Lee tungod kay sumala sa dingon sa pagtuo nga gisaad sa Biblia kaniya. Bible promised to me not only, but Bible promised to Eddie and all Lawrence, all people. Ang Biblia nagsaad di lamang ni Pastor Lee kundi dili kanako ni Lorenzo kanatong tanan nga katawhan. When you receive this message through faith, you will become a blessing. Kung atong dawaton kini nga mensahe pinaagi sa pagtuo mahimo kitang panalangin. That's why Bible says, don't say anymore, I am very poor. Kung una ang Biblia nagingon kanato nga dili na gyud kita musulti nga ubri ko kaayo. This is the negative words. Sa kini negatibo kaayo mapulong. We can say, even though we don't have anything serious, we can say, I am rich in Christ Jesus. Mahimo pa sa pagsulti bisan wala gyud tay mga dagang mga butang apan mingon gyud ta nga dato ko pinaagi ni Hesukristo. Jesus Christ is the King of Kings, Lord of Lords. He is our friend and Savior, Redeemer. Tungod kay sa Hesukristo siya ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios ug siya ang atong manluluwas ug atong manlulubos. He wants to help you in your lives. Gusto niya matabangan tang tanan. He wants to help not only me, but also help you. Gusto siyang mutabang dili lamang ni Pastor Lee kundi dili kanatong tanan usa. And then if Jesus is the heaven of the heart, fill it with the eternal heavens. Kung si Jesus ang ana sa langit sa atong kasing-kasing, atong punon kini sa walay katapusang langit. We must understanding about the eternal heaven to the Bible, John chapter 14, verse 1 to 3. Kung kinahanglan natong masabtan kining walay katapusang gigharian sa langit, atong basahin sa mga Biblia, Juan 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. Jesus says, do not let your heart be troubled, Kung believe in God. si Jesus, Believe also in me. My Father's house has many rooms. sa balay sa One house, adunay so ang mga lawa. I have Kung told ano you that para I am ang going to dapit prepare alam the na inyo. place. Kung dili pa And if I go and dili prepare the ko place for gusto mo you, I will sultihan someday ninyo. take you. Kung hatuan ako dito, makaandang nagdapit alam na ninyo, mabalik ako o kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuwa usab kamo. Jesus promised to all peoples. Si Jesus nagsaad siya sa tanang katawhan. Jesus will come back again and take you and I and then take him up where he is. Si Hesukristo mo balik siya pag-usabog, ihatang kuhaon, dalon ta niya sa dapit diin anaa siya. Bible says, think and dream, believe, speak and pray with the thanksgiving about these things. Muna ang Biblia na nga paghuna-huna, pangandoy, tuuhi o hisgote, ang pinagi sa pagdayo o pagpasalamat, mahitungod dining mga butangan. And then they become a reality in your life. O mahitabok, matinuod kayo kini sa inyong kinabuhi. However, your life will become like hell if your heart is filled with the earthly things and the demons. Apan, ang imong kinabuhi, mahimo gayong impyerno kung imong kasing-kasing puno sa mga kalibutan ng butang ug sayawa. That's why Bible says, take a mind of Jesus Christ. Sa muna ang Biblia na nga magbaton kita huna-huna sama kang Hesukristo. Number 4, true repentance is the first step to bring heaven into your heart. Ikaw ba, ang matuod nga paghinulsol mo'y unang laka nga magdala ka nato
sa akong kasing-kasing. The goal of Jesus' first ministry is repentance. Kaya ang unang tumong sa buluhaton ni Jesucristo is mo kining kabahin sa paghinulsol. Matthew chapter 4, 16 to 17. Atong basahan sa itong mga Biblia sa Mateo 4, versikulo 16 hangtod sa 17. The people living in darkness have seen a great light. When those living in the land of the shadow of Kanila death, ang puyo the sa light higpit has kayo dawned. sa kamatayon bitana ang That time when Jesus began preaching, Misubok repent, ang wali the ka kingdom of heaven hinulsulit ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Diyos. At that time of Jesus, there is no light and no hope for us. Atong taknaan ni Jesus dito sa Israel, wala kayo sila yung paglaom o naputos sila sa kangit-ngit. Most of the people live in darkness. Kadaghanan sa mga tao dito nagpuyog sila sa kangit-ngit. Because of that times, 400 years, there is no prophet in Israel. Sugod kaya atong taknaa sunod sa 400 katuig walay propeta nga gipadala sa Dios sa nasod sa Israel. That's why Jesus came to the world to shine His light. So most of the people come to Jesus God as a light. So munang niani sa Jesucristo diri sa kalibutan ug iyang gipadala ang iyang kahayag kadaghanan sa mga tao mituon sa ni Jesucristo ug nakabaton sila sa kahayag. We have a wonderful message into the Bible. Ug aduna kita nindot kaayo nga mensahe pinaagi sa Biblia. We have a conclusion message today. Many good and evil things that we experience happen as a natural conquerors of our own deeds. So adunay panapos sa mensahe sa pasuli, adunay daghang mga utang mga butang atong nasinabihan nga natural lamang kaayo nga nahitabo sa atong mga kahimtang pinaagi sa atong mga binuhatan. However, we can have control over our circumstances if we guard our hearts. Apan makapugong kita sa tanan natong mga kahimtang kung atong gwardyahan ug atong pagbantayan ang atong kasing-kasing. Let us pray. Magpangko kita. Today, according to the word of the Lord, please help us to truly repent and live in the kingdom of heaven that the Lord give us. Please anoint us to become great workers who learn with all their heart for the gospel. Please fill us with the blessing of peace that Jesus promised. Please let peace overflow in our hearts. We pray in the name of Jesus God, who shed His blood on the cross and was resurrected to save us from sin and death. Say Amen. Amen. May the Lord stand up, please. Stand up, please.